What's up guys? So welcome to the channel. So in this video, tuturo ko kung paano mag-adjust ng water pressure ng La Marzocco Estrada EP. So nakafocus tayo guys sa pressure nitong tatlong group heads. So dito guys, ang required na water pressure niya, inlet pump pressure, kailangan nasa 3 bar. So kapag below 3 bar siya, for example 2 or 1 bar, hindi under yung machine at mag-error siya guys. So kailangan mini-maintain natin yung 3 bar. So paano siya i-adjust? Dito guys, ito yung water pump niya. So merong lock nut na kailangan natin luwagan upang may adjust natin yung adjustment screw. So kapag nalugan ito guys, i-ikot natin siya ng clockwise upang tumaas yung pressure. Kapag gusto natin ibabaan guys, kailangan counter clockwise. So paano natin makita guys yung kanyang pressure? Of course meron siyang pressure gauge na naka-attach dito sa pump. So hindi ko na naipakita dito sa picture guys. So in the next video ipapakita ko rin siya. So dito guys, ito yung diagram niya. Kung makita mo, meron tayong main valve. It means yung water supply from the building papunta sa coffee machine. So bago siya pumunta ng coffee machine guys, kailangan meron tayong water treatment or filtration. So yung required na water hardness guys, kailangan meron siyang minimum 90 ppm to 150 ppm. It means guys, ito yung TDS niya, no? So dito meron tayong water check point flow rate. So meron tayong flow rate dito guys na 3 bar din, no? Mula sa building papuntang motor pump. So magmula sa motor pump papuntang machine, kailangan ito yung guys, meron siyang pressure gauge na makita mo, kailangan 3 bar siya, no? Itong pressure gauge guys, naka-attach ito dito sa pump. And then magmula dun sa pump guys, dalawa yung susupply niya. Meron tayong coffee boiler, it means yung mga group heads. And then dito naman guys, steam boiler naman, susupply niya itong steam. So dito guys, dalawa yung susupply niya, no? Then ito guys, ang drainage. Ito naman yung power supply. So kailangan yung power supply guys, it means dapat single phase siya at 220 volts. So hindi siya pwedeng 380 or 3 phase. And then load niya guys, 32 ampere. So yung running ampere nito guys, papalo siya ng 27 to 29 ampere kapag naka-heating mode siya. So dito guys, kung paano naman yung adjustment ng booster pump. Meron din tong separate na booster pump guys. Kapag bubuksan natin ang machine, meron dito ang tatlong maliliit na booster pump para dito sa individual na group. So meron naman itong required. So bali apat yung pump niya. Yung unang pump kanina, and then meron pang tatlo rito. So pang-apat, no? So yung required guys, yung tatlong pump dito naman natin siya sa screen makita yung kanyang pump pressure. So kapag mag-adjust tayo guys, kailangan always sa manual para makita natin dito yung 12.5 bar dito guys. So in-indicate ko na siya sa picture. And then ito nga guys, nasa manual mode siya. And then dito nag-run siya 0 to 12 bar. So kapag mag-adjust tayo guys, kailangan mag-insert tayo ng blind basket and then naka-manual. So para makita natin yung 12 bar. And then dito yung 3.4, kailangan nasa 12 bar siya. Ito yung adjustment nyo guys sa may gilid. Makita sa gilid yung adjustment ng every group head. Meron siyang shift from right to left. Kapag mag-adjust tayo, kailangan nakabukas yung group head niya na naka-insert yung blind basket, then adjust na ito para tumaas yung pressure niya. So dito guys, kailangan maunag muna yung porta filter. So insert natin itong porta filter guys na merong blind basket. At kailangan natin buksan itong group head niya. Ito yung pagbukas niya guys, kailangan isagad siya rito na naka-manual mode yung kanyang screen. So sa tapat ito guys, meron pang screen dito na makikita mo dito yung kanyang pressure. So indicate dito guys yung bar, kung ilang bar siya. And then pagkatapos mabuksan to guys, pwede ka na mag-adjust dito sa adjustment screw. So dito guys, meron naman siya nakalagay na group 1. Ito yung group 1 guys. Itong GR1 means group 1. And then GR2 it means group 2. So ganoon din sa group 2 guys, kailangan first
insert muna yung portafilter and then isagad natin buksan yung group head. Tapos ma-adjust na natin siya dito sa gilid, no? Yung group 2 niya, clockwise kapag katatasan, counterclockwise kapag bababaan. So ganun dito guys, yung group 2, group 3 meron silang screen. So sa screen lang natin makikita yung pressure niya dahil wala siyang gauge sa every group head. So yun guys, so tanda lang na palaging naka-manual, so hindi tayo pwede mag-adjust sa automatic. Guys, kapag na-reach mo na yung 12, pwede ka na lumipat sa group 2, and then group 3, ganun din guys, kailangan nasa 12 bar or maximum 12.5. Itong ina-adjust natin dito guys, it means yung tatlong booster pump na maliliit dito, no, sa load nito, hindi yung pump kanina na naka-separate. So itong ina-adjust tayong tatlo dito guys kasi meron siyang tatlong booster pump dito sa loob. So hindi ko na siya may ipapakita sa picture, so hindi ko na dito guys. So ito na yung last part guys ng tutorial natin ngayon. So see you again guys in the next video.